magsimba ang ayang kanagadawa. Salamat sa lain na Domingo, ito mo talang kanamo, nagsunan, pakigduyo, panaghiusa sa pagdaig, pagsimba, ng kanimo sa Espiritu sa Panginoon. Salamat Ginoo nga samtang kami nagpatugbaw sa mga tingog. Ikaw na himaya ug napasidunggan sa among mga kinabuhi, Diyos. Kaya walay laing usa sa dako nga katuyuan nga kami nabuhi ng kalibutan. Aron kami magbaton og kahadlok diha kanimo o aron sa pag-alaga niya kami. Salamat nga ikaw ang Dios nga nagapamuhat ug magapamuhat. Lord, samtang kami magapadayon sa unahan, salamat nga iyong lihok sa mga Espiritu. Magapamuhat sa mga kalawal. Kung may mga butang o kamalipay, buhat pang salamat ng balang kadahot nga nagatabon kanamo nagawagta sa palapasan ng kasukiyatan. Salamat usab sa dihog sa imong Espiritu nga may magpamuhat. Ibin sa imong ubos nga lagad ng dula sa minsan. Salamat sa imong dihog sa imong Espiritu. Dila kanako tanan nga mga magwawali, tanan nga mga kasimbahanan nga nagahius sa pagdaig kaning. Salamat ang imong gahom may magapamuhat nga tuwan kami. Bisan pasab sa kinabuhi ng Mirasol o kay JC dito sa Mawis, we continually pray, declare, ikaw ba ang mahimong mahimaya sa mga kinabuhi kawan sa mga kaigsunan dito. Lord, salamat, ang takas kamuntago. Ako kang ituboy, ang takas kamuntago tungkol kay Diyos kang mahimaya. Imong tanang daw mo himaya, ang napapasalamat, pinagi sa ngalan ng Diyos. Makapanglingkod ta diha sa presensya sa tubuhing Diyos. Sa pagkausa ngayong buntag sa pagkanan, ika-4 na Domingo sa bulan sa Nobyembre. We are about to end November 2025. Kadiin, lain na sad nga tuig nga pwede na itong atubangon. Pwede na itong sa gubangon, pwede na itong enjoy ang kinabuhi. Okay. So, sa milabay nga Sunday, nag-isgot ang bawat nga ang kasing-kasing sa Ginoo alam sa tanang tao. Pangandoy o tinguha sa Ginoo nga ang tao makabaton sa gitawag nga kaalam o kahibalo, especially personal nga relationship na tulingan. Pero walagi na ang naitabo is daghang mga tao na nawalihan sa mensahe sa mayong balita apan wala maghatag o pagtagal. Okay. Kung na may mga Biblia, pala ko pag-ablay sa inyong Bible dahil sa sinulat ni Apostol Paul para kang Timothy ingon na pagpahinumdom sa pagpangalagad sa Ginoo. Unang Timoteo Kapitulo 6, versikulo 3 ngadto sa 16. Mao ni atong hisgutan karon atong giuluhan, relying on God's word and His instruction. Relying on God's word and His instruction. Ako ning gilantaw ang word na rely is synonym niya is dependent, trust, o confidence. Nga naa diha atong mabatunan dapat sa Ginoo. Dapat mahimutang matawag nga masaligon kanunay sa Ginoo pinagi siyang pulong ug sa iyang mga kalagdaan. Nga diin mao ni atong basihanan sa atong Kristiyanon nga kinabuhi unsaon na to sa pagkinabuhi ug nabuhi alang sa Ginoo. Okay. So, ning tagna sa kabuntagon nga atong pag-isgutan ang gisulat ni Apostol Paul ngadto sa mga taga ngadto kang Timothy ingon nga ubos nga alagad sa Ginoo batan-on nga diin kung saan siya kapag pahinumdum alam nimo og nako sa angayan nga pagabuhaton. Kaya ato nag-isgutan chapter 2, chapter 5 naay mga mali o mga doktrina, mga pagtulunan nga dili iya sa Ginoo. Nga diin gisulod o gi-practice sa kadaghanang tao na since Dios na. But in reality, dili siya apil o disenyo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Okay? So,
Ako balikon sa pagkanayon, relying on God's word and His instruction. Nganong kinahanglan? Nga mahimotang dependent, nganong mahimotang masaligon sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, ang pulong sa Ginoo kasaligan o kamatauran. In Him there is no lies. In Him there is no deception. But all is truth. Kamaturan. Jesus is the way, the truth, and the life. Okay. Diha sa atong pagkahisgutan karon makita nato ang dapat natong masabtan ingon nga Kristiyano. Kay daghan ni atong nagyan karon ug hopefully maabli imong kasing-kasing. Abli imong pangunaw na o before kaning ani sa church, before kaning nakig-uban sa pagdaig, pagsimba diha sa Ginoo, dili critical ang atong mind kundi kanang excited ka, Lord, madto ko sa church, na alam ko yung mga reminders, mga warning, mga responsibility nga dapat nato nako nga mabuhat. Dili ni siya obligation kundi mao ni ang atong disenyo ingon ng mga anak sa Ginoo. Kay naatay daghang buluhaton. We are not saved by the blood of Jesus. That's all. Wala nang tagiluwas sa Ginoo aron mahimong okay na. But naatay atong nga giskutan sa tong LG, naay katuyuan sa Ginoo nganong giluwas ka. Giluwas ka tungod kay gusto sa Ginoo nga ipakita ang iyang himaya sa kinabuhi nga aron ang iyang mensahe madamat sa mga tao nga makasabot ug makadungog sa mensahe sa Ginoo. Okay, ato ning tagsa-tagsaon. Kay nga naman naa siya mga dapat nimo ug nako mababantayan o mahimo nga atong i-practice. Say to me, practice. Practice. Kanang with energy, mura magway kaon. One to ready mo, practice. I-practice na to. Unsa may pasabot sa practice? Ha? Unsay pasabot sa word nga practice? Kasi may practice na usahay lang. Pag-practice ng usahay, ay di na practice. Kaya ang practice is ngano nag-practice maka, unsa may tuno? Unsa katuyuan ngano mag-practice? Para makakat-on. Kaya bisan kung sa kalisod, amo sa kabutang o sitwasyon, kung masanay ka, ma-practice ka, dili pasabot nga nausab ang kalisod ang sitwasyon. Wala nausab. Kinsa may nausab? Ikaw nangusab sa imong kinayang panglantaw tungod kay ang lisod nga butang mahimo nimong mabuhat tungod kay imong sanay imong kaugalingon nga dili ka magdepende sa kalisod kundi magdepende ka sa capacity o ability nga naa nimo nga gihatag sa Dios alam kanato. Okay. Dili ato ning tagsa-tagsaon kay para makita nato. Si Apostol Paul nagtudlo kang Timothy tungod kay naadyoy mga pagtulunan nga ato nang gamiton nga word bakat o dili tinuod, dili kasaligan. Adin ato ning sugdan sa verse 3. Okay, ang sabi ngayon sa verse 3. Ano? Anyone who teaches something different disagrees with the correct and godly teaching of our Lord Jesus Christ. Okay, naigisgutan. Naay mga magtudlo sukwahi sa gitudlo sa Ginoo o sa mga apostolis. Sa atong katilingban karon, naa di daghang nga mga magtutudlo. Naay daghan nga ning gamit og Bible. Pero makita nato ang motives. Base sa gisulti sa pulong sa Ginoo. There is a good news ingon diri.
If anyone teaches a different doctrines, ang gigamit dire is word nga doctrines. Ano siya masabot sa doctrines? Pagtulunan o gitudlo. Na ay mga lain nga gitudlo. Like for example, gitudlo sa school. Theory ni Charles Darwin. Theory ha? Dili jud ma-consider nga na factual or maingon nga kanang na-adjoy kanang basis. Base lang sa iyang nga ang tao gikan sa single cell. Ang tod nga billions of years nagtuyo nahimo kiti-kiti, nahimo nga tiki, nahimong tuko. Nahimo nga unggoy. Tanaw ko na yung tapat, unggoy ba? Mura nagnaw unggoy siguro, pero dili unggoy. Delikado na ang tapat di magmurag tao, kaya ang murag tao, dili dyan na siya tao. Mura lang. Pero kung ingon murag na unggoy ka na, siguradong tao na kay mapupariha man dyan sa bitaw, sumingitag. Ano gitulad ni Charles Darwin? But the Bible tells us how God created us. Ang Bible nagsulti, God created us in His own image. Gibuhat na sa Diyos sama siyang hulagway. Pero ang itulo ni Darwin is mura ka na unggoy. O unggoy ka. Pero ang itulo sa Bible is naa kay imahe sa Dios tungod kay ang Dios nagmugna ug nagbuhat nimo. Ikaw mao'y gitawag na masterpiece ni Lord. The best of all God's creation ang tao. Tungod kay walay lain niyang gihatagan sa iyang himaya. Ang tao lang. Okay. So naay gisulti sa Bible nga naay magabot nga mga taong nagtudlo og sukwahi. Dili tinuod o dili tama o dili mao sa gitudlo sa Bible. Ngayon ato ning lantaw na teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and teaching accords of with godliness. Kanang gingon bitaw nila, cleanliness is next to godliness. Wala ba yan sa Bible? Kanang gingon nga, lihok tao kay tabangan ko ikaw. Asa man dapitan na sa inyong Bible? Kaya ang Bible nagsulti bisan na ang mga matarong anak sa Dios. Bisan na tulog pa ang panalangin sa ginugiandam na. Dili kay kung mulihok ka, panalanginan ka sa Ginoo, wala pa kadilog gipanalanginan na ka sa Ginoo. Minglihok ka tungod kay ang panalangin sa Ginoo giandam o gitagana na alang nimo. Klaro magana? Okay. So dinhi nagisugutan nga naay mga gitawag na mga ilhanan o mga yung pa makit-a na to nga timailhan sa mga gitudlo nga mga mali ug nagtudlo ug mali. Base sa gisulti sa Bible. Okay, verse 4. He is puff. Ang gigamit niya, those people who are disagree are proud of themselves. Sige, isgutan. Mga tao nga manungha nga garbuso. Kanunay sila mooy hawd. Kanunay sila mas bright. Or maingon na to, di jud magpapildi. Kanunay daog, kanunay. Gisulti sa Bible, kay nga naman, para mailan na to, but they do not really know things.
Naghuna-una nga kahibalo, naghuna-una nga bright, naghuna-una nga expert. Pero kung imong tanaw sa Bible, ang Bible nagsulti nga wala sila'y alamat. Wala sila'y alamat, wala sila'y kahibalo, may tungod sa pulong sa Ginoo o sa kamatuoran na gitulo sa pulong sa Ginoo. Yes, in other parts silang kinabuhi. In other side, nahimo silang mga bride. Bride sila sa ilang field, o sa ilang area, o sa ilang profession. But when it comes to biblical truth, din na ang problem. Kaya nga mga taong professional, kung mag-isgood ka sa ilang expertise, grabe, di mo maapas ang kabride. Pero kung mag-isgood ka sa pulong sa Ginoo, magnanak. Kaya nga naman, na ay taas na panahon, pag-study, pagkat-on sa mga butanga, gitawag nila nga ilang pangandoy sa kinabuhi. But dili o wala maghatag og panahon sa pulong sa Ginoo. Mana kung imo makita niyang dapita, nagisgot na wala sila kahibalo. Kaya nga naman, o sinungdan, is swollen with pride and knows nothing. Ang gigamit na swollen, gilamoy sa ilang pagkahambog. Garbuso. Feeling kanunay sakto. Feeling expert. Kini mga itong kanang all-knowing. Tanang istorya may balaan. Kahibalo na dyan ikatampo. Mailahan ni mga tao. Okay. Ito. And knows nothing. He has an unhealthy desire to argue. Ining mga tawhan na ingon ang Bible, wa ni sila kahibalo tungod kinabutaan silang pagkahambog sa ilang karbo. Mao na isgutan na to ang number 1 na butang is be watchful and mindful. Mahimong kang mabinantayon o mahuna-hunaon. Kanunay ka maghuna-huna kung sino muna dili ang imong kaugalingon lang. Kung dili, una-una nimo ang gisulti o gitudlo sa pulong sa Ginoo kay mao nay makita sa atong kinabuhi dapat. Okay. Mao na ang gisgutan sa verse 3, 4, and 5 nga diin ato ning lantawon nga mahimutang mabinantayon o mahimong ablihan na to atong mga mata. Pinagi sa pulong sa Ginoo kay aron makit-an ug masabtan nato kay mga tao nga ng Bible nga mga prideful nga diin di magpatulog kay sila pride. Okay. Dito ta sa verse 4. Ang verse 4 na ganun, those people who disagree are proud of themselves but they do not really do things. Their minds are sick. Kining gigamit na word, their mind is sick. Kung sa may pasabot, ani? Kasi binisahin ko na po nito, naisakit ang utok. O kasakit. Kasi na yung problema ni mentally ill. Naliman ka, nagigamit na rin napita nga. Their minds are sick and they like to argue every words. Ang gigamit rin, ang ilang pamunauna is na-joy problem. Problematic ang ilang pamunauna. In other words, kung nato makita na ano yung gitawag sa psychology, ano ang tawag ng mga
psychotic. Sa lain pang word sa psychotic is abnormal. Na ay problema ang utok. Pero ang isutan na rin napita in that their minds are sick. Meaning, masay pasabot anak, na ang ilang kanunay pangununa is dili maayo. Dili panghuna-huna nga gitawag guilty kunili agigamit ha gusto sila debate, gusto sila makig lantugi, makig ipamatuod nga ang ilang nahibaluan tama, pero ang Bible nagsulti they do not know nothing. Wa sila kahibalo, wa sila alamag kay nga naman ihimo nila ang ilang kaugalingon nga bright. Manaingon ang Bible nga sa ilang panglantaw bright sila. But in the eyes of God, asa? Foolish. Ang ilang pagka-wise, ato ba man sa Ginoo, foolishness. Okay. So, ato rin padayonon. Yun nga, unhealthy desire to argue and quarrel about words. Ang lain na word na rin quarrel is kanunay makigdebate. Oh. Iyong pa diyang nakita, debate doon. Kanunay makigdebate. Do, kinahanglan po nga, gitawag natay, gitawag faith defender. Nga, kanang dipinsahan ang iyong ang inyong pagtuog, pinagi sa pulong sa Ginoo. Kaya di man pwede nga, pasagdan na po na to. Nagunaw na sila nga, ang ilatama, ang ubang tao, ipamatuod nila nga mali. Pero na yung mga tao, bisag mali, ila jud nga ipamatuod nga tama sila. Muna blinded ang ilang mind. Ingon ang Bible, masakiton ang ilang mga pamuna-una. Kay bisag kay balos kamaturan, malagi nang ingon sa Bible, nay mga mata pero di kita. Nay mga ba di kasulti kay nga naman. Di na pasabot nga tadtong mga bato. Kung dili nay mga tao bisag kakita, buta, kanang buka ilang mga mata pero di ka kita. Like for example, ilang mind na blind. Okay, sample na. Kung makakita mo sa mga smoking area, nandiyan nakabutang na yung napita. Result sa mga pero, ilalimang kalat, atubang pa. Pauta na nakasabot na sila, nakakita man sila sa mga posible nga may tabo. Tingko tama inong nga mga bugo. Kay professional man. Pero nga nung wala man ginabuhat, tungod ka man ang gisulti sa Bible. Dili maka itaong makasabot bisag buka ang ilang mga mata. Mauni ang realidad ng gisulti sa Ginoo. Nga mahimutang watchful, mahimutang aware. Okay? Ang sagingon, and this bring on jealousy. Nagdala niya sa pagka, ang gigamit rin nga, other na words is envy. Inggit. Mga inggitiro, inggitira. Kita ko yung tapat, inggitiro ba ka? Dapat na hinutang mabinantayo ng mga anak sa dili. Inggitiro, inggitira, dili siluso. Okay. Dito, ato sa ating tiwason. This bring on jealousy, dispute, panag, lalis. Ini, sunod. Insults. Insultador. Mag-ininsultuhay. No, unsa may bation kung ikaw insultohon? Malipay ka? Malipay ba kag naitaw nga insulto sa imo?
Balik na to. Malipay ba ka kung makainsulto ka og tao? Malagay sa Bible nga naa ang kasinahay, panaglalis o pag insultuhay. Kanang insultador nga tao. Kung taon, unsa man nga tubig mainom? Mainom na unsa na sa inyo? Unsa na sa inyo ang tubig? Kanon? Tagaw mo. Mainom na nga tubig. Tubang. Kayo uno sabad sa inyo. Kanon? Tarong na pangutana. Ang tubag, kung di ka ganang mo tubag, ayaw lang tubag, di kay insulto. Napa, evil suspicions. Kanang madudahon. Una ang pagduda, dili ra ba iba tamang hinala tungod kay mga utang-butang lang. Okay, ato tunglan taon ba? Katong nagsuron. Okay. Naay mga mali nga mga pagtulunan, mga magtutudlo, ang ilang gibuhat is mga pangilad o pang-ilad, una-ilad. So wala sila kabalo, wala sila ikapangkagan. Wala na nagpasabot tungod kay highly educated professional, kabalo na tanan. Okay, wala sila gitawag na unhealthy interest of controversies. Pasabot dahil lapita kanunay ang ilang pamununa nga makiglalis, makigdebate, makig-argue. Kay paminaw nila sa diyang makig-argue sila, unya mura mapili nila ilang kalaban o opposite nga ilang gika istorya, paminaw nila nga maayon na sila. Kung sinong na? Pride. Kaya ang garbo, dili dyan na magpalupig. Okay, next. Ato ning ilang taon. So, naay gitawag na diri gawas nga na-evil suspicions, constant faction. Makita na to ang verse 1. Verse 5. Atong lang ang verse 5. And constant arguments from people whose mind do not function and who no longer have the truth. Okay. So naay gipakita ang word na constant. Unsa lang yung word sa constant? Continuous. Nag-persevere, naglahutay. Unsa gihisgutan ni constant? Dili jud mo undang sa pagpakiglantugi bisag mali siya, iya jud barugan ang iyang bisag kahibalo siya nga mali ang iyang gibuhat pero magkig. Nadyo mga tao nga bisag kabalo siya mali, barugan jud niya. Okay. Whose minds do not function and who no longer have the truth. They think that religious ini may pinakaninglot. Ang pinakaninglot ay mapita mo naguna-una nila nga ang gigamit na religion is a way to become rich. Doon natin mga tao ang gihimong ang religion gihimong kuan gatasan, gihimong nga source of income. Na mga tao nga nangadatok tungod kay pero musubotag sa dili kung mao'y gihatag na pabor sa Ginoo, di man na nato pwede balibaran. Pero kung ang motibo nga nagministeryo ka para ka madato, ingon paligid sa katong na nagwali sa multimedia, ingon siya nga wa man ta gitawag sa Ginoo mga lagad nahimong pastor aron nahimong madatok. Nangalag ang gitawag kas Ginoo aron mga lagad.
Oh. Kung mapaboran nga mahimong sa laing nga pamaagi, mahimong padato, salamat sa Ginoo. Pero malagi na ingon siya kanang nahimo na nga source o nahimo na nga kanang economic nga source ang pagministry. Kaya nga naman, ang maliging sa Bible na ay mga tao nga nagunaw na kung mag-ministry ka, mahimo kang madato. Kung malagad ka sa Ginoo, madato ka. Di ba na yung mga pagtulunan? Mga lagad ka sa Ginoo kay aron ka panalanginan. Aron ka mahimong madato. Ang tawag na is prosperity gospel. Kanang murag gihimo nimong kondisyon ba? Kung mga lagad ka sa Ginoo, ang imong panglantaw madato ka. Mato sa gitambag sa usa ka magwawali. Kung gusto kang madato, magnegosyo ka. Pero lisod kayo magnegosyo kung di ka kabalo kay base pulos ra ginansi, miski ginansi maginansi. Taas ang expenditure na ang ginansya unlod ang gawas ang puhunan, unlod ang gawas ang ginansya unlod ang puhunan. Na ang gigamit diri nga word ang gigamit is and verse there is a Gideon. Ang gigamit diri constant friction among people who are deprived in their mind and deprived of the truth, imagining that godliness, ang pagka-yusnon, ang pagkamatarong, iyon rin, is a means of gain. Makaginansya ka. Pero ang gihisgutan nini nga, kung even ning tanawang, kini nga context is, naghisgut og ka material things. Nga kung mga lagad kuno ka, madato ka. Pangutan tanan bang nangalagad sa Ginoo na dato? Uhitan ng tapad, nangalagad mo kas Ginoo no? Kanang lang, nangalagad mo kas Ginoo wala. Siguro doon may nangalagad sa Ginoo. Ikadong pangutan na dato na ka. Isihan pastoran ninyo may nadato anak. Kay balo lang mo. Tungod kinaay gitawag na mga self nga interest na ngalagad kay para mahimong ilado ug mahimong madato. Yes naman jud ko yung mga tao nga kanang nangalagad sila sa Ginoo na nadato. Dili tungod kay sa ilang alad o ikapulok ngay nadato, ngay hinungdan nga nadato. Nangadato sila dili tungod kay naapod sila mga negosyo. O uban siguro na ay mga property nga ilang ginamanig. Dili kayo na ay siko lagi. Naaman na sila mga negosyo. Naaman na sila other nga side nga wala nagsalig sa ministry. Yes, it is the Lord na nagsulti nga ang magalagad sa Ginoo ang nagwali sa maayong balita, mabuhi pud sa maayong balita. Maningon si Apostol Paul kung napakaon ko ninyo mga espirituhanon nga butang, wa ko katumod. Nga mo dawat og material things nga gikan ninyo. Maningon ingon ang Bible nga ayaw pugni ang usa ka nagdaro nga ikuan dito katong di mo to kabaw baka nga kung naghago siya dili pugman kuno ang bakbak kay mukaon ba yan kanang pagdaro ana nay makuanan nga kanang mukaon na concern gani ang Ginoo ana bisan sayo
nga kung magdaro siya, dili jud pwede nga kung mukaon siya pugnan. Pakanon, while nagadaro. Kung ka na, di pwede mahimo nga mag-enjoy po ng alagad sa pwede. Pero dili na mahimo nga rason nga mga lagad kasi kung magpastor ko, aron ko madato kaya ako ang tanang tithes and offering. Mao ba? Pag-sure kaya. Uwang po na sa pangrenta. Na may makadato. Mao ba? So, tungod kay mga ganyan bang lantaw na yung issue ba? Kaya naman dyan po yung mga nagbuhat na susama na. So pamunta na tanan din nagbuhat. Pero mao ni gisulti sa Bible nga na yung mga tao nga nagunaw na ang relihiyon o ang pagpangalagad sa Ginoo may makadato. Yes, gisulti mas pulong sa Ginoo nga naay mga tao pero pamunta na tanan ba nga nangalagad sa Ginoo mao ni motibo. Tanaw na yung tapat. Mao ba na yung motibo nga nangalagad ka sa Ginoo? Aron ka madato? Kaya kung mao na hinungdan ng alagad kes Ginoo, basig mga 3 years after, 4 years, 5 years, 10 years, di na ka mga alagad sa Ginoo. Kaya may mga, huwag mo ng alagad sa Ginoo, 10 years mo ng alagad sa Ginoo, huwag mong hiyapong na dato. Kasi makuno na biya kung sobrang magdekada din ng alagad kasi huwag mong hiyapong na dato, huwag mong hiyapong mo ibalay, sige mong ibalin-balin. Undang lang kung pamastong, no? Kaya huwag man dito mo dato. Yung pala kung kalang inong kahit sa opera may saligan na di ito takarenta ni siya pangrenta. Kung mauna sa ng mauri konsepto o panglantaw na to parang dato wala. Okay ito mga establisado na tag 10,000 ka mga members. O man ay makita nila nga dagko jud. Kung kabalo mo dagko ng expenses. Sa kuryente pa lang basig dili libo-libo. Kuryente pa lang sa tubig. Kung nangangalit, mabilid, listen na mo. Okay. So, hindi atong makitaan nga na yung mga tao na nangalagad sa Ginoo ang tumong para madato. Kaya gisulti sa Bible. Mani, atong gilantaw nga. Ingon siya Apostol Paul nga itong Timoteo. May mukhang magbamin na tayo kaya ng mga tao na ilang tumong nangalagad kay para benepisyo. Kadungog ba na? Sa una, patuon sa simbahan. Adto simbahan. Kaya nga naman, para na ay. Sa dabang. Ano, Job? Asa, Job eh? Patuon sa simbahan kay na ay kompasyon. Kasi, usa may benepisyo na. Eskwilahon. Na ay mga support. Paghuman sa nakagraduate na kompasyon, asa na? Nimpas. Nawala. Kaya nga naman, ato sa simbahan tungkol kay ang tumong dili, kaya ang mga lagad sa Ginoo dili, para makabenepisyo. Pita yung tapad, ganun naman ka dali. Para ka makabenepisyo. Nangalagad, maninong kami nangalagad kas Ginoo tungkol kay giluwas kas Ginoo, gihatagan kag kahigayonan nga makaalagad, dili kay aron. Nasabtan mga John, kung makapagdatua sa Ginoo karon, ayaw reklamo sa Ginoo. Kasi dili pa. Ikaw kanus amna ay wa ko kay bawon na Ginoo ray na side kay siray nag-ingon nga for I know the plans I have for you. Kaya bisa pa kung sa magbinatay tag trabaho din nakita mura og kanunay. Okay. Next, ato ning latawon. Ang gigamit diri ang sa verse 1. Verse 5. Ingon diri nga ang ilang tumong o ilang tuyo para adunahan. Pero pangutana, wala ba yung mga tao na nangalagad sa Ginoo nga nahimong nadunahan?
Wala ba ka kakita og mga tao nga from the very start, wala jud. Pero sa dihang nangalagad sa Ginoo, gihinay-hinay siya og palambo sa Ginoo. Naay mga tao nga sasama. Pero na may mga tao nga kalayawan, mahimong ba, judgmental, dugay na kang nangalagad sa Ginoo. Wala gihapoy panalangin nga imong nadawat. Kaya naman, usay magod wala ang problema bisan Kristohano, kay mga critical kay utok. Kay nga naman, ang basihanan sa padalangin nila is unsa man. Unsa may basihanan sa panalangin? Ang ilang basihanan na ni naiwata, na ay balay, na ay property. Kung wala, muro kami no, kung ka na malagad sa Ginoo, gihapon ka, kung sa kanina mong Ginoo, wag mo panalangin mo. Kaya nga naman, ang basihanan sa panalangin is, itawag nga, kini, mamani. Gisulti nga, na yung mga material things, mag-gain, maangkon. Pero ingon si Jesus, maunsa man, makapot, maangkon mo ang tanan, ang tibok kalibutan. Pero, balaglag ang iyong kalang. So may gipakita sa Ginoo nga mas priority is ang atong relasyon o kadugtungan sa Ginoo. Pada ingon ang Bible sa Mateo, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things musunod na. Pagka ano sa na pastor, mo nagingom si Lord may nagsaad na. So adto ka ni Lord mahutan Lord kanus ang na. Kasi pangutanan ko ka ni Lord. Imo jud kong gisik first. Gisik first jud ko nimo. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, basig unan to ang all these things. Seek first the kingdom of God. Unsa may na sa kingdom na king, na hari. Kung na hari na king, na siya role, na siya command. Pangutana, may ka nga, gisik first nimo si Lord. Pangutana, gituman ba nimo ang iyong suko? Kaya sa diretso ta mo claim sa all these things. Pero ang king wala na to gisunod. Kay ato gyapon gusto may nasunod. Like for example sa money, you seek first the kingdom. Nasa kingdom, sugo. Anaan kay ihatag na kabahinan para sa Ginoo, pero di nimo ihatag sa Ginoo. Kay imong unahon ang imo. Unya mag-ampo ka nga Ginoo panalangin ko, pero di ka kabalo mo muhatag sa imong responsibilidad. Simong manana kung ikaw Ginoo muhatag ba ka? Ha? Kung ikaw Ginoo muhatag ba ka? Sa iyong pangayo na di ka kabalo mo balik. Mangita mo yan Grabe sa. Example, sa diyan si Jesus nag-ayo sa napulot ka mga masakiton nga sanglahon. Na-adjust sa maning balik. Una mo sa gingon ni Jesus, di ba napulo man no? Ang sunod nga pangutana, asa day ang siyam. Meaning, pangita si Lord. Kung na siya gihatag sa imo, na siya gihatag na pabor sa imo, mangayo siya og asa naman. Ingon ang maban nga ay sa Old Testament ng mga pastor. Sa mga Hudiyo ng mga pastor nga maghatag kasi mong tithes and offering. Atong hinumduman nga wala pa ang balaod, na anay nagbuhat ana. Dili balaod kun dili iyang commitment. Sa gingon ni Jacob, o sa gihatag po ni Abraham, naghatag siya ni Melchizedek. Sa tanan niyang nahimong abot iyang gihatag, wala to'y balaod, wala pa naghimo ang Ginoo og 10 commandments. Pero na dili sugo kun dili imong nahimo sila ng commit. Okay, si Jacob, insya Lord, kung makabalik ko ni ining lugar nga safety, akong ibalik, akong ihalad sa akong igahin sa imo ang akong tanang ikanapulo.
Balaod to dili ewa pa ang balaod. So ayaw ina nga odi sa Old Testament pa man na. Ang kumuha na adto ta sa New Testament, dili balaod kunili generosity ang gipangayo sa Ginoo. Dili lang 10%. Kunili ang gipangayo sa Ginoo imong kasi 10 pesos sa maning kadakon sa akong gibati sa akong kasing-kasing. Ito may ibo. Kay mao man ang kadako di ay imong. Okay, ato lang apilon niyang napita. Kay ningon man gud ang Bible ka, mahitungod sa daghang mga tao manangandoy nga nangalaga sa Ginoo aron dato. Di nangalaga ta sa Ginoo dili aron dato. Nangalaga ta sa Ginoo tungod kay giluwas ta sa Ginoo o gipadalanginan ta sa Ginoo sa mga butang nga espirituhanon. Ug manay saad sa Ginoo, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things nga gipangandoy nimo ihatag sa Ginoo. Si Lord may muhatag. Si Lord may muhatag dili imong pagpaningkamot. Naging po sa Old Testament. But the Lord blesses the works of our hands. So bisa pa kung saan itong kalikabot kung wala blessing sa Ginoo tungod kay wala na ito gisunod ay mandato. Awa, gihapon. Di isang magkamulit singkat paningkamot, wala gihapon kay nga naman. Ang panalangin sa Ginoo mag-preserve. Mag-protect. Okay, panayon na dito tayo sa ikaduha kay maglalim tinanos mo rin. Number 2. Dili lang kay mahimutang watchful o mahimong mindful. Kadunay humamaw na to ang gitawag na pagdepende ngadto sa Ginoo. Ikaduha, atong nakita diri napita to be contented in God and His Word. Mahimutang kontento diha sa Ginoo. Kay kung mahimutang kontento diha sa Ginoo, kabalo ka. Ug unsay hatag sa Ginoo, makontento ka. Dili kay unsay naa niyo bisang magbadako manag magamay, wala jud kay pagkakontento sa imong kinabuhi. Right? Pero di ko napasabot ang pagkakontento nga nakontento na kakaron, wala na kay buhaton, dili na. Dili. Ang contentment nga atong nakita ning kapita, may mutang kontento sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo, magamay manag madako. Dili basihanan ang kagamay o kadako kunili ang imong pagsalig sa Ginoo nga kontento ka unsa ihatag sa Ginoo. Kay daghang mga tao dili makontento kung gamay. Kung dako gud, di na pud makontento labi na kanunay 10,000 karon nga bulan. Sunod nga bulan 10,000, sunod tuig 10,000, gamay ra man din 10,000 no. Gusto magkadako. Mana ang pagkakontento dili magbase sa amount o sa kadako, kundi magbase sa imong pagtitindi sa Ginoo. Unsa ang ihatag sa Ginoo? Kabalo ka mo? Salamat. Okay, dire atong lang taon. Verse 7 and 8. Verse 7 and 8. Ingat ang Bible. For we brought nothing into this world, and we cannot take anything out of this world. Okay. Sorry. 1 Timothy chapter 6 verse 7. 6 and 7. Verse 7. What did we bring into the world? Nothing. What we can take out of this world is nothing. Ing abutan ning kalibutan na nga tay dala, mubalik pud ta nga walay dala. Unsa may pasabutan na? Mao na kung imong tanan og obserbahan, mabisang pag pila ka billion trillions ang imong propiedad, nining kalibutan na panahon nga kwao na sa Ginoong imong kinabuhi, wala joy imong madala. Gusto mo na gipasabot sa Ginoo din napita, kung naay pabor, panalangin, property, money nga nasa imo, unsay dapat imong buhaton?
unsay dapat nato nga lantawon. Muna yung si Solomon, enjoy your youth while you're still young. But remember your Creator in the days of your youth. Kaya nga naman, nakadaghang mga kwarta, daghang kag property, pero wa ka mo ila ug mo alagad sa Ginoo. At the end of the day, biyaan naman nimo. So, may tabo, di ka ma-enjoy sa imong kinabuhi after this life. Kaya nga naman, wala man nimo na gi-invest sa gitawag na eternal value, Kung ang imong daghang kwarta, mutabang ka sa mga pobre. Wa ko na nagpasabot nga, mahimo na po nimong himuon nga ang mga pobre, ang katungway, mahimo silang tapulan, kundi tuluan nimo, nga mahimong, kung naa kay talento sa entrepreneurship o business, kung ano nimo, tuluan nimo sa pagtrabaho, aron dili mahimong dependency sige pangayo. Dili mahimong biging kundi tuluan i-educate. Maghimo kag foundation nga magtudlo sa mga trabaho nga magamit maka-income. Oh. Kung naa kay ingana nga kapasidad, pwede na nimo buhaton. Oh. Dili atong lantaw na nga naman nga ang atong kinabuhi nga ning abot ning kalibutan na wa tay dala, mobalik tas ginumoy dala. Unsa naman day angayan natong baton? Wala natay gitawag nga preparation sa atong kinabuhi. Why buhitan ning kalibutan na ay design ang Ginoo nga mo alagad ta. Kung na may mga gitawag panalangin pabor, blessing nga nasa ato nang gamiton while we are in this planet Earth nga aron mahimong makasustinan. Kaya daghang mga tao na di ko ka pangalagad sa Ginoo, di ko ka tusiman kay wa ko'y kwarta. Di ko ka adto kay nganuman wa ko'y. Manay yung si Agor, Lord, ayong prayer, ayaw ko himo ang pobre kay basig makapangawat ko. Ayaw ko himo ang datok, ayaw kay basig makalimot ko. Kanang meaning naasa pagkakontinto unsay naa nga ihatag sa Ginoo dili kay mahimong. Okay. Dinhi atong lantawon sa verse 7 and 8. Verse 8. Masage nga sa verse 8. So then, if we have food and clothes, that we should be enough for us. Kung sa may itong pagsabot din, basin mo yung na sobrang punta ka short of panglantaw. Ang Bible lang kanayang kung nanatay pagkaon, kung nanatay sinina, okay na na. Mabanay pasabutan nga, kung nanakay pagkaon, kanang nanakay sinina, wala kay mong pangandoy. Dili po na pasabot, ha? Kaya kung imong tanawon sa isulti sa Book of Proverbs, ingon si Solomon, ang righteous nga mga tao magbilin og inheritance sa iyang usaman. Dili lang sa anak, kundi sa iyang mga apo. Meaning, nga dili lang tatungod kay na kontento na tanan kay sinina ay pagkaon, wala na tay buhaton in preparation. Ang giskutan ng napita, mahimo kang kontento unsay daan nimo karon, din wa ko na nagpasabot gali na kamangandoy preparation kay nga naman gisulti sa Bible sa mga proverbio ingon siya ang mga umigas, di ba way mga leader? Wa sila leader. Pero panahon sa ting-init na nag-andam sa ilang mga pagkaon. So meaning to say, wa na nagpasabot tungod kay kung pinto na ka na nakay pagkaon na nakay sinina, dili ka mag-prepare for the future. Dili ko na pasabot ha. Awa na kay buhaton na kung sa'yo mabot ugma basta kay karon dili. Mahimutang aware, mahimutang watchful sa atong paggawi ingon nga Kristo anon.
Pero dili ta pwede mahimong ma-ensnare o maulipon anak. Kaya nga naman, ang Bible nagsulti nga nung kinahanglan ta mahimong aware anak. Okay, ato ning padayonon. Verse 1, verse 9. But those who want to be rich fall into temptation. Naay warning. Nga si bisan kinsa kuno nga nangandoy nga mahimong dato. Dato nga giskutan dili is spiritual things kung dili pagkadato sa mga material things. Karon pangutana. Para sa imo, unsay basihanan nga makahimong ka nga dato na? Kasagaran may nga uban nga basihanan nga dato tungod kay daghang kwarta. I don't know kung naka-try ba mong pangutana mga dato? Daghang kwarta. Pero pangutana mo, dato naman ka? Usay kasagaran ka ba? Minsan ka, dili pa. Pero daghang kwarta. Pero pangutana, dili pa dato. Daghanang mga sakyanan, daghanang og mga negosyo. Pero pangutana, dili pa jud sila dato. Kaya nga naman, iyon pa nila, ang usa ka tawo nga baka sinatin nag-milyon, kung i-compare iyang kaugalingon ngadto sa mga billionaire, minsan nga di ko dato kay nga naman, napay mas labaw pa sa iya. So meaning to say, dili basihanan nga ang dato o mayon nato dato tungod kay kagwarta kay mga mga taong nagagwarta pero dili jud maangkon sa imong kaugalingon nga dato. Kaya nga naman mao ni gisulti sa Bible nga ang tao nga nangandoy nga mahimong dato materially matrap siya into sa mga tentasyon. Okay, like for example, tentasyon sa mga gusto nga himong madato. Kasagaran transaction unsa man. Dili man ta nanon pero kasagaran na mga event na mga kasagaran buhaton is mga adlaw na ibuluhaton ang ministry. Sa mga trabaho ng negosyo, dili makatambong sa bulaton, like person, dili na makatambong sa panibahon kay nga naman na busy sa kaya nyo sayang ang akong income ng adlaw. Dali-dali na yung adto kay masayang. Di ba? Tentasyon na ang imbis ko yung nauna ni mga mag-serve kas Ginoo nga walay sangbong, walay sanggol. No. Gaya na naman, wadto ako kay mamaligya ako, awa na. Divided ang imo. Mana kung magnegosyo mga nita, itugod sa Ginoo mga mahimong ang mga negosyante. Dili na to i-apil ang Domingo. Mawayan nila sa kong tuyab kay naman po siya magpa-deliver o Domingo. Nagsabot namin nga, Domingo is close your eyes. Naman dyan, maluoy man punta kay wala mo gudmit ka nang hukda namin, maluoy man punta. Pero mo na it's a matter of decision. Nga once pag-abot o Domingo, no transaction must. Bisa pa Presidente sa Pilipinas, when you say no, it's a no. No? Kano sa baka na may kabog son? When it is Sunday, pag-ingon si boss, naakay overtime karon. Dobi ni si boss. Kasabot man si Lord. Pero kasabot si Lord do. Kasabot man si Lord pero when you committed to the Lord, whether you like it or not, like it na lang. Kaya mo ng commitment sa Ginoo. Dili ka nag-commit sa ako kung nag-commit ka sa Ginoo. Amen. Amen. Ay na lagi, pasin lagi. Okay. Naiingat sa Bible nga
ma-fall into temptation. Kaya nga naman, naibingan nga, dutihin ka ng Domingo, kaya nga naman, double pay. Tinon? Dili. May mga double pay. Muro po doon holiday. Di ba? And are caught into trap of many foolish and harmful desires, which fall them down to ruin and destruction. Kay una, maligin na, madugay, primero murag mag-guilty, pero madugay, masanay ka, di nagkakanan matong simbahan, madugay murag okay na, ay, kasabot mag-inom. Nanginahanglan, magugkog. Kasabot ba isip? Kasabot. Ang pangunta na ikaw, nakasabot ba ka? Tumong sa Ginoo para sa iyong safety na mana, nangalagad tas Ginoo. Balik ko sa pagkanin, nangalagad tas Ginoo. Dili tungod kay makabenepisyo si Lord. Nangalagad na tungod kay nakabenepisyo ta sa kaayo sa Ginoo. O padayon ta makabenepisyo diha sa pagkamaayo sa Ginoo, sa dihang nangalagad ta sa Ginoo. Ano yung ng Bible, naay dakong kalainan sa mga tao ni alagad sa Ginoo ug sa mga tao nga walang malagad sa Ginoo. Ingon ang Bible nga walang malipay sa mga taong mutalikod kanako sa pagpangalagad. Dili malipay si Lord. Kaya nga naman, asa bang malipay si Lord nga napuno na ka sa mga worries, anxieties, mga desire nga usay blame pa nimo, usay maka-blame bitaw. Nga dugay na kung nangalagad sa Ginoo. Ang tod karon magyapon ko'y balay. Kinsa may nanay daghang balay dire. Ilipod mo yung may balay nga lang maginis langit, sa langit man to. Pwede man ta makabalay siguro ning kalibutan no? Pwede, kimay nila may balay. Pero 30 years na panan. Pangandoyo na to ang gisaad sa Ginoo. Okay? So, dili na to tugutan ang mga desire na mo maka-harm sa atong anagay, resulti niya Apostol Paul ngadto ni Timothy nga mahimong aware. Kaya nga naman, mutrap, mahimong ma-ensnare. Okay, una ang nakapangit ang napita, mukaming to ruin. Mahimong gubot ang panununa, huwag kalidaw. Unya, maguba. Distraction. Kanunay distracted sa pagpangalaga sa distracted kanunay. Kaya nga naman, na mga desire nga, masuminglan ang Ginoo. Lord, di pa na kung matinud-ano, nangalagad mo kasi mo, naghatag mo ko sa kondahit sa offering sa imo. Nga naman, Lord, nag-question pa. Inumduman na to, basin, inang tapat, basig ng trap na ka. Sa imong desire na, dili may desire sa Ginoo. Ang ingon sa book of Proverbs, delight yourself sa book of Psalm. Delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your hearts. Kung sumay mo dapat nga unang nga desire, dili itong imong desires para sa imong kaugalingon. Kundi ang desire una is ang desire nga para sa Ginoo. Kaya ang imong desire nakita sa Ginoo, iyan ang hatag. So dili ruin, dili distraction ang adtuan. Bisag Domingo, dili pwede ibaylo. Ayo, isuon. For your own sake. Okay. So, klaro na kana? Nene, ato ning lantawan. Verse 10. Atong apilo ng verse 10. Kaya 1 to 16 verse 10. Gini. Basa ako no. Dugangan na itong basa. Duman ng basa. 1 to ready go. For the love of money is a source of all kinds of evil. Some have been so eager to have it and they have wandered away from their faith and broken their heart with many sorrows. Ang uban magkanayon nga ang money kuno is evil. Wrong.
dili na biblical o dili na truth. Ang gisulti sa Bible is sa verse 10. Money is not evil. Kaya kung yung tanong from Genesis to Revelation, si Jesus o ang Bible nagsulti about money. Kaya nga naman, importante sa tao ang money para sa ilang panginahanglan ng patakadlaw. Labi na nakasyudad. Halos kadalihog din mo, kwarta. Dili. Malibang ka, kwarta. Malibang kwarta? Diliman ka, magamit mo kang tubig. Ang kanang tubig nga imong gi-flash, bayan na, dili. Bayan na ni mo, Bayan! Simple na kayo, nakinanglan. Mana, kung yung tanaan, ang gisulti sa Bible, ang money is not evil. Pero ang gisulti sa Bible is for the love of money. Loving money is, yung ng Bible, mahimong root of all kinds of evil. Nga naman, kung sa may gisulti rin sa Bible, kinsa may dapat higugmaon. Ingon si Jesus, gipangutana sa mga Pariseo, Lord, kung sa may pinakadako nga sugo, ingon siya, love the Lord your God with all. Wala si Lord ang yung love money. Kaya nga naman, ang loving money is opposite sa direction sa Ginoo. Money yun ang Bible, the love of money is the root of all evil. Yung pa ugat o gamot sa tanang pagkadautan. Kaya nga naman, kung nahimo na kang ulipon sa salapi, mahimo na nimo ang gusto nimo. Daghang mga tao tungkol sa daghang kwarta, kung saan Manila, ilingaw-lingaw sa Ginoo. Okay, dili man sayop ka, mag-enjoy ka sa kinabuhi kung na kay kwarta. Pero ang gisgutan dili, kung nahimo kang ulipon sa kwarta, paminaw ni mo, di ka mabuhi kung kay kwarta. Kanay mga tao dyan, pabati nila, kung wala sila kwarta, kasi paglantaw na silang kinabuhi, ilang magalingon. Kulit-kulit pa. Nga naman, ang significant, ang importante sa ila is kwarta. Kung wala sila kwarta, dili sila importante. Mao ba? Is a big lie, is a big deception. Nga bisag wa kay kwarta, importante ka tubangan sa Ginoo. O sige yun sa book of Deuteronomy, kung masayot. God gives us the ability aron maka-produce. O sige, hatag ability, dili, money. Pero ang mga tao, nahimong mas importante, money nga ng Bible. The love of money, meaning, ang paghatag og taas ng panahon para makakwarta. Gabahalag na tamakan ang ubang katungod sa bang tao. Okay. Nita, kung nahigugma ka, unsa bay imong buhaton? Di ba, may spend ka time? Maningkamot ka? Kung ato nang lantaw, ang giyon sa Ginoo, higugma ang Dios sa tibuok nimong, unsa una? Unsa man? Kasing-kasing. Love the Lord your God with all your heart. Ang nakakanunay sa mong kasing-kasing ang Diyos. Pero kung ang manay na, ang nasa mong kasing-kasing is kanunay ni mong ginuna, kwarta. Kadalingi ni mo, kwarta. Murang nakagnaog, kwarta. Pangutan, sayo ba na kay kwarta? Dili, sayo nga na kay kwarta. Ang gisgutan sa Bible, bahimong sayo may evil kung ang kwarta na maimong Diyos. Mao na kanunay sa imong kasing-kasing kwarta dito, kwarta.
Ang gingon sa Bible, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Si Lord, kaya nga man siya ang source. Mga tao nga nahimong naigugma sa kwarta, dili na mo hatag og panahon sa Ginoo. Kaya nga naman, simba-simba ka, di mo ka makakwarta. Ay doon na nakadungog mo, simba-simba mo, di mo kakwarta na, di mo hatag ka kwarta, kamo pa'y. Kining nga word nga gigamit, gamito na is, kamo rin may gihututan, kamo may giuto-uto na niyong basto. Di ba? Tinon! Tinon! Di mo kakwarta no? Tinon mo na lang, giuto-uto mo kay, para matag mo siya tayo sa doktor eh. Kaya nga naman, mga gi-inculcate sila mahin nga, kwarta. Kwarta. Some having eager to have it. Oh. Ang uban, pursigido jud na makakwarta. Bahala nagmupatay o bahala na og supak sa balamod basta kay makakwarta. Tama dire. Isulti ni sa Bible. To have it that they have wandered away from their faith. I don't know kung nakadungog ba may mga ones na imong Kristiyano that because of their anang yung papangandoy sa kinabuhi ni talikod sa pagpakalangad sa Ginoo kay nahimong drug lord, grabe sad. Nahimong nga kidnapurad sa nato pinaduklan sa una, maayo tong ministry niya sa una. Healing ministry sa region. Sus. Kapitan na sus. Sus, kuan day. Otok day sakit na puransam diri sa misamis nga area. Pero na ministry nga, healing ministry. Pero nahimo na ditong kanang front line niya. O nadakpan. Ilang na kayo mention kasi sigla yung ilang taon ni Bata. Na-wondered sa kanang pagtuo-tungod kay nakafokus sa money. Money. Kining money. Mana ingon ng Bible, the love of money is the root of all evil. Money is not evil. But loving money, meaning, mas importante sa imo ang kwarta kaysa imong igsuon. Mas importante ang kwarta kaysa imong ministry. Mas importante ang kwarta kaysa imong commitment ngadto sa Ginoo. Kaya nga naman, di na makakwarta. Kung alagad sa Ginoo, makakwarta dahil dili. Dili. Mano gisulti. Tungod kay, ang imong muna na og tumong toyo, nangalagad ka kay para makakwarta. Dili. Nangalagad ka kay giluwas sa Ginoo, o si Lord may mo provide. Kung higugmaon nimo si Lord, siya ang mo. Sige yun sa Mateo, seek first. And all these things shall be added unto you. Kinsay mo add? Si Lord. Kinsay mo supply? Si Lord. My grace is sufficient for you. Okay. Hindi na napita. Wandered sa ilang faith, din kung sa sumpay, and have broken their hearts with many sorrows. Kasi pasabot sa the broken. The broken. Dili ka nagbulag ha? Na-broken ko kay nagbulag sa, nagbulag sa uyab. Ma-broken ko ka kung nakigbulag ka sa Ginoo. Kaya nga naman, daghang mga suros mo abot sa mini suros. Ang gigamit, mini na suros mo doon. Mini na, una, suros pa. Nga naman, tungod kay mo nagisulti sa pulong sa Ginoo. Kung ang tao dili na dependent sa Ginoo, magdepende na sa kwarta, ang kwarta mo live nimo ito, destruction sa kinabuhi. Tanawit ang itong prodigal son. Tungod kay naa siya kwarta, di siya kabalo mo manage. Sa nitabo, naguba iyang kinabuhi. May gani kay nagrasihan ra jud taon. Ning balik sa tilad sa Ginoo. Simple. Ang solusyon nga kung nag-wonder na ka na yung na-eager ka about money, o isang Domingo trabaho, bisag Domingo negosyo, bisag oban transaction. Mahimo ka
mag-wonders. Matingala ka, masaag ka. Kaya nga naman, ma-resolve sa pulong sa Ginoo. When you are controlled by money or kanang material things. In other words, kining kanang naglago money is kining nahimong materialistic. Kung materialistic ang tao, kinanglan na dyan kay kwarta. Manong kinanglan ang kwarta sa taong materialistic? Hindi nga naman. Kung na siya gusto, kinanglan niya mapalit. O, kinanglan ang kwarta. Hindi na ito iskutan, kaya kasi maray, hindi mo maglain, mapingin mo. Kaya ito lang nang ipainom daw. Choose today. To love God and to love money. Verse 1, verse 11. Verse 11, sige nga. But as for you, man of God, dihata sa ikaduhang atong isgutan. But as for you. Okay? Ang atong isgutan kaganina sa mga tao nga walang musunod o sa kadang kabubuton sa Ginoo. Kini para ni sa mga tao nga ni kumita silang kinabuhi sa pagpanglaga sa Ginoo. Maring isulti. But as for you, man of God, alam nimo maalagad ug ganang sa Ginoo mani ang ayan nimong baton. Okay, yun saman. Avoid all these things. Kung sige isgutan, avoid all these things. Katong isgutan, ganina. Sa verse 3 down. About money, about jealousy, about kasina, kayugot, tanang mga nahimong dili may design sa Ginoo. Ingon si Lord pinagi kay Paul ngadto kang Timothy. Unsa? Dapat nga buhaton is unsa man? Usay anay ang buhaton? Likayan ning mga butanga kay para dili ka ma-trap, dili ka ulipon. Kuni makagbantay agoy, nagsugbo na nini. O likayan. Nga naman, gusto sa Ginoo malikay ta. Mas i-focus na to, ingon ang Bible. Avoid all these things. Strive for ang gigamit diri strive. Gusto may pasabot sa strive? Ha? Musa lang nga term sa strive. Itawag ta sa Ginoo maning kamot sa pagkinabuhing unsa? Matarong. Maning kamot. Buhaton ang unsay ang gigamit diri righteousness. Unsa may pasabot, unsa may sa righteousness? Pagka matarong. Dili na pag tinarong-tarong ha, pag tarong-tarong lang, kundi pagka matarong. Paningkabutan ito pag kinabuhi ang pagkamatarong nga gihatag sa Ginoo. Unsa ba? Godliness. Nabay kalahinan sa righteousness o godliness? Naa. Kaya ka mga tao nga nagpatarong-tarong pero dili Dios nun. Ang pagka-matarong ug ang pagka-Dios nun, maoy ikinabuhi ug ang pagtungo sa masagutan ni pagtuo. Faith nga gisgutan ni mahimutang dependent sa Ginoo sa mga butang nga unsa man. Unsa ni nga klase nga pagtuo? Dili ni saving faith. Kay dili ni kaluwasan ang gisgutan ni mo context. Unsa ni nga faith? Godliness, faith. Ang atong pagsalig, pagdepende sa Ginoo sa tanang butang na ang atong gikinahanglan. Mahimutang dependent sa Ginoo. Di ba matong atong ang topic is relying on God's word and His instruction. Dapat mahimo kang madinawaton ug matinuohon sa pulong sa Ginoo nga mo supply. Sa imong gikinahanglan kini love. Nga mahimo kang mag-kinabuhi diha sa gugma unsa man nga klase ng gugma? Gugma sa iro?
Ingon si Jesus, love the Lord your God with all your heart. Mao nga klase nga gugma. Dili tong gugma sa kwarta. Kaya ingon si John, do not love anything, do not love the world or anything in this world. Amo na rin pangitan na sa John, sa 1 John. Ayaw higugma ang mga butang nining kalibutan na. O ang kalibutan, o bisang sa mga butang nining kalibutan na. Kung nahigugma mo nining kalibutan na, wala ka mo makaila sa Diyos kay ang Diyos gugma. So meaning to say, ang gisgutan ni atong i-practice atong ikinami ang paghigugma. Meaning, nadyo kay panahon para sa Ginoo. Panahon na imong gitumit sa Ginoo, buhaton nimo kay nahigugma mo ka. Amen. Okay. Kining lain pa, kining gitawag nga endurance. Endures. Pag-persevere. Ano gitawag ng mga terms is perseverance of the saints. Nga Kristohanon mo lahutay sa pagpangalagad tungod kay gihatagan sila gahom. Gihatagan tagahom sa Ginoo sa paglahutay. Kinsay nang energize, kinsay nang empower ang pulong sa Ginoo. Mao na makalahutay ta man ang importante nga mobasa kasi mong Bible kay para mahimo kang malig-on. Di kay way basay Bible. Moatog simbahan. Way dala lang Bible. Way basay Bible, wa koy dala Bible. May tabo na yung mga pagsulay, mga problema, mga dili mayong istorya, ma-discourage. Mawala, kaya nga naman, may pulong sa Ginoo. Tama naman, paminaw. Pagaman, matando gamay, ning lakto, ning layas. Faith, endurance, and kining sige yun, gentleness. Pagka mahinahon. Mao ni ang giingon ni Apostol Paul ngadto ni niyang Timothy. Nga mahimong masaon? I-focus or hatagag taas na pagtaga. Next, verse 12. Run your best in the race of faith. Dagano na to ang pinaka-the best. Wait na yung tapat. Kanang mang imong pagpangalagad sa Ginoo, the best na ba na? Kanang imong pagpangalagad sa Ginoo karon, mao na ba na yung pinaka-the best nimo? Kuita na yung tapad. Mao na dyan na. Ina yung tapad, may ibubuga ka pa. Ayaw na nakutot. Ha? Naay pa'y makaya ni mo kay nga naman. Si Lord ang atong strength. Win the eternal life for yourself. For it was to this life that God called us. Could you win your family, possess your faith before many witnesses? So gitawag tas Ginoo. Inong tapad, bungol ba ka? Basig bungol ka. Gitawag kas Ginoo na nagpabungol-bungol ka. Madadara ng bungol. Pero og nagpabungol-bungol, amo ni problema. I-person na to ang tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi kay gitawag ta aron mga lagad. Mahimo tang dependent sa Ginoo. Dili sa mga material things kay at the end of the day man ingon sa verse 8, ingabutan ning kalibutan nga hubok. Mubalik ta nga hubok, nang sumay itong madala, wala. Pero ang nabuhat na itong nga maayo nga mo convert into eternal value, mao na imong dawaton nga reward, dili kwarta kung dili ang imong gibuhat nga maayo, ingon ang Bible, dili siya unjust, makalimutan niya ang imong gibuhat. I-reward na niya. Okay, verse 13. Verse 13. Before God, who give life to all things, and before Christ, who firmly profess his faith before Pontius Pilate, I command you. Ingon si Apostol Paul, ato ni yang Timothy, I command you. Ina nang imong tapat, isugo kas Ginoo.
Dili paghigugma ning kalibutana. Kung dili paghigugma nimo sa Ginoo. Nga mahimot ang dependent sa Ginoo. Amen. Before matapos kung tuiga, dapat mo mahimong firm na ka, Lord, magdepende ko nimo. Akong mga pangandoy, akong pagtrabaho, akong pagnegosyo, akong pagminyo, akong mga pangandoy, ako nang isalig sa imo. Tungod kay diyan sa imo na ay katubagan, na ay kasiguruan, na ay pabor atong mga. Ano gusto na kong i-challenge sa inyo, sir? As Paul commanded to Timothy, I would like to remind you, ingon si Apostle Paul, ako nang sugo diha nimo. Balik ko na po sa pagkanayon, ang atong gisgutan is relying on God's word and His instruction. Aron mahimong tang aware, mahimong tang watchful and mindful sa pulong sa Ginoo for our sake and for our family. Example. Ano mga lagad sa Ginoo? Dili na to duogahan ang Ginoo. Kay He is true and truth sa iyang pulong. Anahin nung takay sa alagari ang Ginoo. Mahimong tang committed o devoted na sa Ginoo. So kung sa may iyang design sa ato, mahimong tang dependent sa iyo. I don't know sa imong present nga status karon. Imong sitwasyon karon wala ko kahibalo. But one thing I know, God is able and capable to supply all our needs. Ato lang bahaton is may mutang dependent sa iyo. Ginong Diyos kalabing gamanan, Ama na makalangit noon sa ngalan ng Jesus. Among gituhan o among ilang kay Ikaw ang Diyos na nag-supply o mag-supply sa mga pagkinaman. Ang pulong na kanayong Ginoo. Madili may mahigugma sa salapi, kundili ang among higugma at Ikaw ang may tag-iyang ug source sa kanang mga. Kampo ko Ginoo sa mga kaigsunan. Ang mahimong dependent kanunay diha kanimo sa tanang aspekto sa Ginoo. Financial, physical, and spiritual God. Even our future God, naganipindi sa inyo. Gamahanan ka mo. Kung sa Ginoo nag-ampo ko. Maligoono ni mong matagusa sa may ipang pagina. Dalay kong